Ngayon, mahal, tayo muna dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ngayon, mahal, ating idalangin sa dakilang Diyos ang kanyang patnubay, kanyang gabay sa ating pag-aaral ng kanyang salita. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, kapuri-puri, O Diyos, ang iyong marilag na pangalan sa hapong ito. O Diyos, salamat po ng maraming Amang Banal sa iyong mga anak, O Diyos, na naririto, mahal na Panginoon, today iyong pinagpala sa araw na ito. Mahal na Panginoon, sa kabila ng masamang panahong ito, Amang Banal, dakilang Diyos, narito yung mga anak, hindi natakot, mahal na Panginoon, O Diyos, sa bagyong dumarating, Amang Banal. Mahal na Panginoon, pagpalain mo sila, O Diyos, sa laloy ng mga salita. Sa ganang akin, wala akong magagawa, mahal na Panginoon, sa pangunat panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Dakilang Diyos, samahan mo kami, Amang Banal, O God. Bigyan mo ng pangunawa, O Diyos, ang iyong mga anak, mahal na Panginoon, lalo itong mga baguhan. Lord God, pagpalain mo kaming lahat. In the name of Jesus, Father, we pray. We bind the power of darkness, hindrances, unbelief and doubt, cast out in the name of Jesus. In Jesus' name, isang malakas sa praise the Lord, may mahal. God bless you po mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. May mahal, bagong lahat, ang pinakamataas pong pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Pansus lamang. And I give the all honor, respect po, may mahal, sa ating beloved parents in the Lord, sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at patuloy natin silang inaalaala, may mahal na alala, hindi natin malimutan ang kanilang pong mga aral sa atin, ang kanilang mga preaching sa atin. Amen. Praise God. Panginoon mahal, at nais ko rin pong magpaabot ng aking pagbati, paggalang sa kanilang pamilya, may mahal, the whole Almeda family, purihin ang mahal ng Panginoon, at mga minamahal sa lahat ng aking mga kapatid sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating mga co-preachers, sa ating mga workers, elders, may mahal sa ating minamahal na mga baguhan, mga bisita, mga kapatid ko sa hapong ito. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, at nais ko ring batiin sa hapong ito, kasama po natin sa ating pagsamba, ang ating beloved Nelly Taiwan Outreach. Mga minamahal, purihin ang mahal ng Panginoon. At kasama natin sila ngayon, mga minamahal, at mga kapatid, pagpalain kayong lahat ng ating dakilang Diyos na buhay. Praise God. Ngayon, mahal, tayo po'y dumako na sa ating aralin, sa ating pag-aaral ng salita ng mahal na Panginoon. Sabi nga ng Biblia, mga minamahal, hindi lamang nabubuhay ang tao sa mga pagkaing literal, kundi sa salita ng Diyos. Amen. Praise God. Ngayon, mahal, kaya pakinggan po ninyong mainam, mga kapatid ko. Pwede po, mga minamahal, isara muna natin yung ating kantin. Amen ba? Kakain tayo ng ating spiritual ngayon. Amen po. Praise the Lord. Pero pagkatapos ng ating gawain, mga mahal, huwag kayong bibili sa iba. Bumili kayo sa ating mga kapatiran. Mga mahal. Amen. Praise God. Matthew chapter 12, verse 43, 44, and 45. Mga minamahal, basahin natin sa Tagalog, mga kapatid. Dito po sa Katanga Mateo, Kapitulo 12, versikulo 43 hanggang 45. Ganito ang pagkasabi. Datapwat ang karumaldumal na espiritu kung siya'y lumabas sa tao, at lumalakad sa mga dakong walang tubig na humahanap ng kapahingahan at hindi makasumpong. Kung magkagayoy, sinasabi niya, babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko. At pagdating niya ay nasumpungang niyang walang laman, walis na, at nagagayakan. Kung magkagayoy, yumayaon siya at nagsasama ng 7 pang espiritu na lalong masasama kaysa sa kaniya. At sila'y nagsisipasok at nagsisitahan doon, at nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kaysa una. Gayon din ang mangyayari sa masamang lahing ito. Amen. Dakilang Diyos ang magpala ng kanyang salita, mga minamahal. Babasahin po natin sa English, mga kapatid. Dito natin kukunin ang ating pong title. When the unclean spirit is gone out of a man, he walked through dry places, seeking rest, and findeth none. Then he said, I will return into my house from whence I came out. And when he is come, he findeth it empty, swept, and garnished. Then goeth he and taketh with himself 7 other spirits more wicked than himself, and they enter in and dwell there. And the last state of that man is worse than the first. Even so shall it be also unto this wicked generation.
Ang title natin, may mahal, ay The Danger of an Empty Home. Ang panganib sa tahanang walang laman, mga kapatid. Maunawaan natin ito, mamaya may mahal, sa ating pag-aaral. Panganib po sa tahanang walang laman. Gusto ko po mga minamahal na talakayin po natin sa hapong ito, mga kapatid ko, ang napakahalagang paksa. Na ito po'y napapanahon dahil habang nalalapit po ang pagbabalik ng dakilang Diyos natin, habang nalalapit po ang rapture, mga minamahal ko, ay maraming Kristiyanong mawawala sa kamay ng Diyos. Maraming tatalikod sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Maraming magbabackslide, mga kapatid. Yan po, nasa banal na kasulatan. At sa 1 Timothy chapter 5, verse 15, sabi ng Bible, may mahal, sapagkat ang mga iba'y magsisibaling na sa hulihan ni Satanas. So marami, may mahal. So mga kapatid ko, pakinggan po natin, ang tinutukoy po ritong home, tinutukoy po dito sa nabasa nating talata na bahay, ay ang puso po yan ng Kristiyano. Lahat magsabing amen. Na kung ito po ay ang bahay sa puso mo, mga mahal, yung puso mo, mga kapatid, ay maraming kwartong bakante yan. Magkakaroon po ng pagkakataon ng dyablo na pumasok dyan. Mga mahal, bantayan po natin ito. Ang pusong hindi nakatuon or nakatune in sa dakilang Diyos, pinupuno po yan ng dyablo ng kasalanan. At ang pusong walang Word of God, mga mahal, ay pinupuno po ni Satanas ng iba't ibang uri ng kasalanan. Tulad po ng si Rehoboam, mga minamahal ko, king po ng Jerusalem, hari ng Jerusalem. 2 Chronicle 12:14, daanan ko lang po ito. 2 Chronicle 12:14, sabi ng Bible, and he did evil because he prepared not his heart to seek the Lord. Sa Tagalog, mga mahal, ang sabi rito, siya'y gumawa ng masama sapagkat hindi niya inilagak ang kanyang puso sa nahanapin ang Panginoon. Ibig sabihin, kung ang puso natin, mga minamahal ko, ay hindi po nakatuon sa ating dakilang Diyos na buhay, gawa po ng dyablo, minamahal, ang papasok dyan. Amen po, minamahal. So sa panahon po ng ating dakilang Diyos na buhay, nung siya po'y nasa lupang ito, mga kapatid, maraming tao po ang nagsisi sa kanilang kasalanan. Tumalikod talaga sila sa kanilang kasalanan, mga minamahal ko, at sumunod sa ating dakilang Diyos. Pero sa huli, mga kapatid ko, ay nireject nila, mga minamahal, ang dakilang Diyos sa kanilang puso. Natira po'y 12, mga kapatid ko, at ang napakaraming mga tao ay tumalikod lahat sa ating dakilang Diyos na buhay. So alam nyo, mga minamahal, ang dakilang Diyos ang may hawak ng ating future, mga kapatid. Mahal na Panginoon na nakakaalam ng bukas natin, ng ating future, mga minamahal. Kaya pinauna niyang sinabi sa ating lahat, mga kapatid, itong nabasa natin kanina sa Matthew 12:43 hanggang 45. Sa lahat po ng hindi nakahabol kanina, mga minamahal, babasahin ko pong muli, mga kapatid. Datapot ang karumaldumal na spirito, sabi rito, kung siya'y lumabas sa tao, pag tinanggap mo ang dakilang Diyos, mga minamahal, yung evil spirit na nasa puso na nagbibigay kasalanan, tatakas yan, aalis yan. Papasok ang Holy Spirit. Tuloy ang basa. Datapot ang karumaldumal na spirito kung siya'y lumabas sa tao, ay lumalakad sa mga dakong walang tubig na humahanap ng kapahingahan at hindi makasumpong. Kung magkagayon sinasabi niya, babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko at pagdating niya'y nasusumpungan niyang walang laman, walis na at nagagayakan. Pag alis po ng evil spirit, may mahal, hindi po lumalayo yan. Nandyan lang yan sa tabi-tabi. Mayat-maya, may mahal, chinecheck niya ng puso mo. Kung yung puso mo ba, mga kapatid ko, ay hindi mo pinagyaman sa salita ng Diyos, kung ang puso mo, mga minamahal ko, ay hindi nakatuon sa mahal na Panginoon, may bakante, mga kapatid, sa iyong puso, may pagkakataon siyang babalik muli. At pag sabi rito, may mahal, pag nakita niya ang puso'y malinis na, walis na at nagagayakan, ibig sabihin, nilinis na ng mahal na Panginoon, pinatawad na ang iyong kasalanan, ang aking kasalanan, may mahal, subalit, hindi tayo, mga mahal, abala sa spiritual na bagay, palamig-lamig, mga minamahal ng ating paglilingkod. Mga kapatid, may pagkakataon siyang pumasok.
At sa kanyang pagpasok, hindi siya nag-iisa. Magsasama siya, mga mahal, ng 7 pa. Kaya sinabi ng nabasa natin, yung buhay, mga minamahal ng Kristiyanong muling bumalik, mga kapatid, yung masamang espiritu sa kanya, na dating umalipin sa kanya, mas magiging worse ang kanyang buhay kaysa sa dati. Nakikinig po kayo? Sabi sa verse 45, kung magkagayo yumayaon siya at nagsasama ng 7 pang espiritu na lalong masama kaysa kanya, at sila'y nagsisipasok at nagsisitahan doon, at nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng tao ngayon kaysa una. Gayon na nga ang mangyayari sa masamang lahing ito, mga minamahal. So ang ating puso, mga kapatid, ito pala yung home na sinasabi ng Bible. Ito yung tahanan ng Holy Spirit, mga kapatid. Kaya tingnan natin yung Proverb chapter 4 verse 23. Sabi ng Proverb, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Tingnan na po natin sa Tagalog, ating beloved elder. Sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 4, versikulo 23, ingatan mo ang iyong puso na buong sikap, sapagkat dinadaluyan ng buhay. Amen. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap, ang sabi niya rito, sapagkat dinadaluyan ng buhay. Kaya yung tao, mga kapatid, kapag alam ko po ang tao, mga minamahal, ay isinilang tayong mabuti. Isinilang tayong mabait. Katulad po ng wangis ng ating mahal na Panginoon. Ano bang wangis ng dakilang Diyos? Mapagmahal. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, subalit, sa paglaki po ng tao, mga kapatid ko, ay naaalipin po siya ng kasalanan. Hindi kasalanan ng tao na siya'y makasalanan. Hindi mo kasalanan na ika'y makasalanan ngayon. Gawa lang ng dyablo yan. Nakapasok lang ang kaaway ng Diyos sa iyong puso dahil wala po ang Holy Spirit. Amen. Amen. Kaya sabi ni St. Paul, yung mga bagay na ayaw kong gawin ay nagagawa ko. Ganyan tayo, hindi po ba? Nung una, mga kapatid ko. So mga minamahal, alam nyo ang pintuan po ng ating puso, yung ating mata. Amen po. Pintuan ng ating puso ay yung ating mga mata. Kaya kapag ang mga mata natin, hindi po natin ito binabantayan, mga minamahal, anong mangyayari sa puso? Basahin po natin, Matthew chapter 15, verse 19, mga kapatid, Tagalog. Dito po sa Katang Mateo, Kapitulo 15, versikulo 19. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong. Iyan, mga minamahal, mapupuno ang puso natin ng mga bagay na ito. Masamang pag-iisip, pagpatay, puot sa kapwa. Amen. Praise the Lord. Amen, mahal. Alam nyo, mga kapatid, yung puso kapag ito po ay nadumihan, mga minamahal, pumasok ang kasalanan, makikita mo yan, magre-replika yan kung ano yung sasabihin ng ating mga labi. Bakit yung mga tao, mga mahal, mahilig silang magmura? Mahilig silang lumapastangan sa kapwa. Mahilig silang mga mahal na awayin ang kapwa, mga kapatid. Kapag ganyan, mga mahal, ang ating estilo, marumi ang puso mo. Mga mahal. Kapag ang isip natin, mga kapatid ko, ay masama sa ating kapwa, nanggagaling daw sa puso yan, mga kapatid. Amen. Mga mahal. Kaya, mga kapatid ko, saan ang gagaling yun? Bakit dumumi ng dumumi, mga mahal? Galing po yun sa mata eh. Pornography. Mga artista. Chismisan, mga mahal, sa Facebook. Social media. Amen. Mga minamahal, hanap, mga minamahal, na mga, naku, ito palang yamang-yaman dati nito, na-hospital ngayon, at naku, dati sikat ito, mga minamahal. Wala na tayong panahon dyan. Kaya pag yan ang pinapanood natin, mga minamahal, naku, dating, ano to, mga minamahal, ngayon, wala na, mga minamahal, mapulyot na tayo. Papasok na sa puso yan. Amen. Mga mahal, mapupuno yan, mga kapatid ko, mapupuno yan. Hanggang sa hindi natin namamalayan, mga kapatid ko, wala na yung Holy Spirit sa atin.
Praise the Lord. Mapapansin mo na lang, mga mahal, tamad ka nang mag-praise the Lord. Amen? Mapansin mo na lang, tamad ka na mag-hallelujah. Mapansin mo na lang, tamad ka nang pumalakpak sa mahal na Panginoon. Kasi kapag sinabi ng ating nasa pulpito, palakpakan ng mahal na Panginoon, hindi mo kayang palakpakan ng mahal na Panginoon, mga mahal. Bakit kaya? Praise the Lord! Alam nyo, kapag tinanggap mo mahal na Panginoon ang dakilang Diyos natin sa iyong puso, patatawarin ka dyan sa iyong mga kasalanan. Gagawin po niyang dalisay yung ating mga puso sa pamamagitan po ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Papuputiin niya yan, mga mahal. Kahit gaano pa ang kasalanan niyan, kahit gaano pa karumi ito, kapag lumapit tayo sa mahal na Panginoon. Sabi nga ng Hebrew chapter 10 verse 22, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, mga mahal. Let us draw near with a true heart. Hindi tayo dapat magkunwari. Paglapit mo sa mahal na Panginoon, hindi ka dapat maglihim, hindi ka dapat magtago sa Kanya. Huwag mong takpan yung laman ng puso mo sa pagharap mo sa ating dakilang Diyos, sapagkat nakikita niya may mahal ang lahat ng bagay. Amen? Kapag true heart ang nilapit mo sa Kanya, mga mahal, kahit gaano kaitim ang ating puso, mga kapatid ko, papuputiin niya yan katulad ng bulak sa puti, mga kapatid. Amen? Praise the Lord! So inaasahan ng dakilang Diyos, mga minamahal, na pupunuin natin ng mabubuting bagay itong ating mga puso, mga kapatid ko. May kapangyarihan po tayo. Tayong lahat, meron tayong Holy Spirit. Amen. Praise the Lord. May kapangyarihan tayong bantayan natin yung ating mga puso sa mga suligi ng dyablo, mga mahal. Kaya mong ingatan ang puso mo para hindi madaig ng kasamaan yan. Sapagkat ang sabi ng Acts 1:8, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Pagdating sa iyo ng Holy Spirit, may kapangyarihan ka raw. May kapangyarihan ka, may kalakasan ka, mga minamahal, na ingatan mo ang iyong puso para hindi ito madaig ng kasamaan. Amen? Ang sabi pa ng Bible, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth, mga kapatid ko. Para hindi maghari ang kasamaan sa ating puso, mag-witness tayo. Humayo tayo. Lahat magsabing amen. Kapag humahayo ka, mga mahal, nag-share ka ng gospel ng kabutihan ng mahal na Panginoon, magdadala ka ng kaluluwa sa gawain ng dakilang Diyos, mga minamahal, nagagapi mo ang kaaway. Nanghihina ang kaaway. Mga mahal, hindi siya makapenetrate, mga minamahal, sa mga anak ng Diyos. Amen. Yan ang number one sandata, mga mahal, ng mga anak ng Diyos. Para ang kaaway ay manghina, mga kapatid ko. Hindi siya makakapenetrate sa mga anak ng Diyos. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Mag-share tayo ng mag-share, mga mahal. Huwag tayong magsawa mag-share, mga kapatid. Asahan mo, pag nag-share ka, merong hindi maniniwala. Merong tatawanan ka, mga mahal. Merong lalaitin ka. Okay lang yon. Maraming tao sa mundo. Amen. Maraming tao nangangailangan ng ebanghelyo. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid ko. Hallelujah. Hindi tayo dapat masiraan ng loob, mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo, isa pa, mga kapatid ko, na nabasa ko sa Biblia. Kapag anak ka raw ng Diyos, mga minamahal, isusulat ng dakilang Diyos ang kanyang mga salita sa iyong puso. Tingnan niyo, mga minamahal. Hebrew chapter 8 verse 10. Basahin po natin. Dito po sa mga taga-Hebreo, Kapitulo 8, versikulo 10. Palibhasa, Hebreo, Kapitulo 8, versikulo 10, sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sambayanan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip. Yes. At sa kanilang mga puso, aking isusulat ang mga ito. At ako'y magiging Diyos nila, at sila'y magiging bayan ko. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip. At sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito.
At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Amen? Ngayon, may mahalang tanong. Paano maisusulat ng dakilang Diyos ang kanyang mga salita sa ating mga puso kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia? Amen? Kaya magbasa tayo lagi ng Bible. Baging yung mga batang maliliit, may mahal. Yung mga children's choir, mga kapatid, mga teacher dito, may mahal, hubugin natin yung mga bata sa Word of God. May mahal. Pag sa ulo ng mga Word of God, mga kapatid ko, hindi lang sinasa ulo, kundi, may mahal, pinamumuhay ito, mga kapatid ko. At yung mga youth choir natin, lalo na may mahal yung mga youth choir natin. Youth choir, magpakadalubhasa po kayo sa Word of God, mga kapatid. Amen? Magpakadalubhasa kayo sa Word of God, mga mahal. Pag-igihin po natin yung ating pong pagbabasa ng banal na kasulatan. Sapagkat kayong susunod sa amin, mga mahal. Kayong susunod na henerasyon. Kapag wala na kami sa mundo, mga minamahal, kayo po ang tatayo. Itatayo nyo ang church sa alas-asin. Mga minamahal. Amen? Kayo po ang magiging matatag ang church, mga mahal, sa pamamagitan po ninyo, mga kapatid ko. Hindi natin alam, baka sa mga youth choir na yan, may mga preacher na papalit sa amin. Hindi natin alam, mga mahal, baka meron dyan, mga kapatid ko, sila po ay teacher din, darating ang panahon. Teacher ng Word of God, mga mahal, hindi natin alam, mga kapatid. Huwag nating i-focus, young people. Huwag nating i-focus, mga mahal, ang isip natin, ang puso natin sa mga kalayawan ng mundo. Huwag nating i-focus, mga mahal, ang isip natin, ang puso natin, mga minamahal ko, sa mga bagay na hindi po makapagbibigay ng kaligtasan sa iyo, mga kapatid. Tuso ang dyablo, pero mas tuso ang anak ng Diyos sa pag mayroon tayong Espiritu ng Diyos. Amen? Alerto, mga minamahal, ang anak ng Diyos. Amen? Praise the Lord! Mga minamahal, huwag tayong magpaghapi sa kaaway in the name of Jesus, mga kapatid ko. Amen? Praise God. Praise God. Praise the Lord, mga minamahal. Mga kapatid, once a week, magkaroon tayo ng Bible study para sa ating mga young people. Ayun, mahal. Meron tayong Bible study sa lugar na ito, mga kapatid ko. Pupunta kayo dito. Ayun, mahal. 2 hours lang tayong mag-aaral ng Bible study, mga kapatid ko. Pag-aralan natin ng Word of God. Ayun, mahal. Lahat ng young people, mga kapatid, kina-challenge ko po kayo, ayun, mahal. Magkaroon tayo ng pag-aaral ng salita ng Diyos para mahubog tayo sa Word of God. Sapagkat kung hindi natin pupunuin ng Word of God ang ating mga puso, ngayon mahal, mag-take over ang dyablo at siya po'y papasok sa ating mga puso. At sabi ng Biblia na ating nabasa, ngayon mahal, magsasama siya ng 7 pang masamang espiritu at tatahan sa iyong puso. At ano sabi ng Biblia, ngayon mahal? Ang buhay natin dati, mga kapatid, pag bumasok ang masamang espiritu, 7, 8 sila. Mas magiging worse daw ang buhay natin kaysa data natin buhay. So be wise, mga mahal. Huwag tayo magpadaig. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga mahal. Say praise the Lord, mga kapatid. Colossians chapter 3, verse 16. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your heart to the Lord. Tingnan natin sa Tagalog. Sa Aklat ng Taga-Kulosas, Kapitulo 3, versikulo 16, Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan. Kayo'y mga tuturuan at magpalahalanan sa isa't isa sa pamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na nagsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Ngayon, mahal, tingnan niyo mga kapatid ko sa salita ng mahal na Panginoon. Manahan nawang sagana sa inyong puso ang salita ni Kristo. Amen. Praise God. Kaya mga mahal, kapag tinanong tayo mga kapatid, saan ba nakalagay yung For God so loved the world, He gave His only begotten Son? Anong book kaya yon? Ang sagot mo naman, Genesis po yun. Di ba?
Praise the Lord. Mga mahal, pero kung alam natin mga kapatid, basa tayo ng basa, mga mahal. Alam natin kung saang book, alam natin kung saang chapter. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ay pinapayo ko mga mahal sa mga baguhan. Kapag tayo po'y first time nagbukas ng Bible, una niyong basahin yung Book of John. Bago kayo pumunta sa Matthew. John muna. Tapos Matthew, Mark, Luke, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, ayun mahal, Galatians, mga kapatid. Tuloy-tuloy na po yun. Ayun mahal. Aralin natin. Kung pinapahalagaan po natin, ayun mahal, yung ating mga schooling, mga kapatid ko, yung ating mga course, ayun mahal. Ito po ang matitira pagdating ng panahon. Ito po ang matitira pagdating ng panahon. Lahat ng kaalaman ng mundo, ayun mahal, kukupas yan, lilipas yan. Mananatili ang Word of God, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Sa biyaya ng dakilang Diyos, sa prayer ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, kanilang beloved children, may mahal, nanggigil talaga ako ng husto nung ako po'y baguhan pa. Sa pagbabasa ng Biblia, mga kapatid, mula alas 8 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw, may mahal, basa ako ng basa. Kapag ako po, may mahal, ay inantok. Paantokin ka ng kaaway. Ayaw na ayaw ng dyablo na magbabasa ka ng Biblia. Ayaw ng dyablo yan. Kasi, mga mahal, ayon sa aking napag-alaman, more than 8,000 promises ng dakilang Diyos nandito sa Biblia. Lahat yan para sa iyo at sa akin. Mga mahal. Ayaw niyang malalaman yan. Kapag nalaman niya yan, nalaman mo yan, mga mahal, wala na, mga kapatid. Matutulad na siya doon sa, sabi ng Bible, tapakan mo yung ulo ng dyablo sa iyong paa. In the name of Jesus. Hindi siya, mga mahal, makakakilos. Amen? Praise the Lord. Kaya lang mga minamahal, nagagapi tayo ng ating mga kahinaan, nagapi tayo ng ating mga kakulangan dahil sa kakulangan natin ng Word of God. Amen? Dahil sa kawalan ng Word of God sa ating puso, pumapasok mga minamahal ang evil, pumapasok ang mga kasalanan mga minamahal, kaya tuloy nagagawa natin yung kasalanan at pagkatapos natin magawa ang kasalanan mga minamahal, saka tayo umiiyak sa mahal na Panginoon, saka tayo bumabalik sa Kanya mga minamahal, Lord, mahal na Panginoon, bakit nagawa ko yun? Dahil sa kakulangan ng Word of God. Amen ba? Praise the Lord. So ano bang mangyayari mga mahal kung hindi natin pupunuin ng Word of God ang ating mga puso? Uulitin ko po yan para pumasok talaga sa ating kalooban. Ano bang mga minamahal ang mangyayari kapag hindi natin pupunuin ng Word of God ang mga puso natin? Babalik muli ang dyablo sa puso natin na mayroon siyang galit at paghihiganti. Bakit siya may galit at paghihiganti? Dahil once upon a time, ginamit ka ng Diyos para magligtas ng kaluluwa. Nakita ng dyablo, mga mahal, ginamit ka ng mahal na Panginoon para gumanda ang gawain ng Diyos, para lumago ang gawain ng mahal na Panginoon, para maraming maligtas sa impyerno, mga mahal. Kaya pag nanlamig ka, pag nanghina ka, mga mahal, pinabayaan mo ang kaligtasan mo, mga kapatid ko. Grabe ang galit ng dyablo dyan. Nagngingit-ngit yan sa galit mo mahal sa iyo. Dahil gusto kanyang wasakin mo mahal. Yan ang gagawin niya mga kapatid ko sapagkat naging pagpapala ka sa church. Kaya habang ginagamit ka ng mahal na sa church, habang may pagkakataon, mga mahal, opportunity na natin yan mga kapatid ko. Pagpagamit na tayo, gamitin na natin, may kainitan, mga mahal, sa paglilingkod. Hallelujah. May kainitan mga minamahal sa pagpapagamit sa mahal na Panginoon. Amen. Hanggang langit yan may mahal, hanggang rapture yan, hanggang buhay na walang hanggan. Walang susuko. Walang atras. Amen po ba? Hallelujah. Paano, mga mahal, paano magiging lalala yung ating buhay, mga kapatid, kapag tayo po'y nagpabaya, mga mahal, sa ating kaligtasan? Kapag lumihis tayo sa kalooban ng Diyos, kapag ayaw na nating mapakinggan ng preaching na katulad nito, mga mahal, ayaw na nating dumalo, mga kapatid. Ayaw na nating magpuri. Ayaw na nating manalangin sa mahal na Panginoon. Diyan, mga minamahal, nagiging worse ang buhay natin, mga kapatid. Hallelujah. Hindi bigla yan. Unti-unti po yan. Mapapansin mo lang, mga minamahal, parang ang hirap ng blessing, ang hirap ng pagkapalang dumating. Parang ang hirap ng trabaho ngayon. Parang ang hirap humanap ng pagkapala ngayon, mga minamahal. Hindi mo alam, mga kapatid, napapabayaan mo na yung spiritual kasi. Hallelujah. Nandiyan naman, mahal, lumalapit na yung kaaway sa atin.
Amen. So basahin natin 2 Peter chapter 2. May mahal, verse 19 to 22 mga kapatid ko. Kapag lumihis tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon, ano raw mangyayari mga kapatid? Basahin po natin. 2 Peter chapter 2 verse 19 to 22. Dito po sa katanga ikalawang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 19 hanggang 22. Na pinangakuan ng kalayaan, samantalang sila'y mga alipin ng kabulukan, sapagkat ang nadaig ninuman ay naging alipin din naman niyaon. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makataka sa mga pagkahawa sa sanlibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muling mahalubiluan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa sa nang una. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala sa daan ng katuwiran, kaysa pagkatapos na makakilala, ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay. Nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka, at sa paglulubalob sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, may mahal. Pinangakuan tayo ng kaligtasan, ng kalayaan ng kasalanan, mga minamahal. Dati, alipin tayo ng kasalanan, alipin tayo, may mahal, ng kabulukan, sabi rito. Subalit, sabi rito, dahil sa hindi natin pagsusumikap, may mahal, maglingkod, nadaig tayo. Nadaig tayo, may mahal, ng kasalanan ng sanlibutan, mga kapatid. Naging alipin tayo ulit ng kasalanan, may mahal. Pagkatapos daw nating makatakas sa sumpa ng kasalanan, pinalaya tayo ng mahal na Panginoon, saka tayo nakabumalik muli sa kasalanan, mga mahal. Ano sabi ng Bible? Mga mahal, magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala sa daan ng katuwiran, kaysa pagkatapos na makakilala, ito'y tumalikod sa banal na utos na binigay sa kanila. Nangyari sa kanilang ayon sa kawikang tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka at sa paglulubalob sa pusali ng babaeng baboy na nahugasan. Ayun mahal, tingnan niyo, pagbasta niyo yung mga aso, mga kapatid. Kapag yan ay naglabas ng kanyang kinain, babalikan niya yan, kakainin niya ulit. Ganun daw ang Kristiyano, mga mahal. Kapag isinukan na natin ang kasalanan, nakikinig mo ba kayo? Tapos, babalikan natin muli ang kasalanan, mga mahal. Grabe, mga kapatid, ang buhay. Magiging resulta, mga kapatid ko, sa Bicol, 1980s, mga mahal, sa Bicol, meron tayong kapatiran dati, mga mahal. Siya po ay sasama-sama lang, mga kapatid ko, sa mga kaliwa, mga mahal, sa mga NPA. Ano lang, ang tawag doon? Informer? Mga mahal. Nasasaksihan niya, mga kapatid, paano mamatay, may mahal yung mga tao. Yun lang, may mahal, nakikita niya. Pero informer lang siya. Informer ba ang tawag doon, may mahal? Alam niyo, mga kapatid, nakakilala siya sa mahal na Panginoon sa ating gawain. Binago ng mahal na Panginoon siya. Nagbagong buhay. Nung nagpapatuloy na siya, may mahal, naging busy na sa bagay ng mundo, nakalimutan niya ng dumalo. Bihira na lang dumalo, dati 3 times a week. May mahal, dumating yung panahon, linggo na lang. Linggo na nga lang, mga minamahal, hindi pa seryoso. May mahal, nakipagkwentuhan lang sa panahon ng gawain. Alam niyo yung buhay niya, may mahal? Naging buhay niya? Dati, nakikita lang niya yung mga namamatay. Ngayon, pumupugot na ng ulo. Namumugot na siya ng ulo, may mahal. Nag-worse, mga kapatid, ang buhay niya. Sabi ko, totoo talaga ang Biblia. Kapag nasumpungan mo ang kaligtasan, nasumpungan mo ang katotohanan, huwag mo napitawan. Mga mahal, higpitan mo na yan. Hawakan mo yan, mga mahal. Hawakan mo na yan. Huwag mo nang hayaang makawala pa ang kaligtasan, mga mahal. Hallelujah. Lahat ng ayaw na gawin ng diablo, mga mahal, gawin mo. Ayaw ng diablo, mga mahal, dumalo ka. Lalo kang dumalo. Ayaw ng diablo magpuri ka, lalo kang magpuri, mga mahal. Ayaw ng diablo magpagamit ka sa gawain, lalo kang magpagamit. Amen. Praise the Lord, mga mahal. Malapit ang babalik ang mahal na Panginoon.
Salamat sa dakilang Diyos sapagkat ang bilang natin ngayon, napakarami natin. Puno yung ating chapel, mga minamahal. Totoo talaga ang Diyos, mga minamahal, napakamahabagin. Hallelujah. Bunga ng panalangin, mga minamahal, ang ating mga magulang sa dakilang Diyos, ang lahat ng ito. Amen? Amen? Pinadala ko yung lahat ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa araw na ito. At para marinig natin, mga minamahal, lahat, mapag-aralan natin lahat ang mga salita ng mahal na Panginoon. Napakaganda, mga minamahal, para mapuno ng Word of God ang ating mga puso. Nang sa ganun, mga kapatid, lalo kang pagpalain ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing Amen. Hallelujah. Kaya huwag tayong tatalikod. Kung tatalikod ka, mga minamahal, iiwanan mo ang dakilang Diyos. Ang sabi ng Bible, our hearts can become hardened. Kapag tumalikod tayo, mga minamahal, nawalan tayo ng gana, mga kapatid, manalangin, magpuri, nawalan tayo ng ganang dumalo, mga minamahal, tumitigas ang puso natin. Pinapatigas po yan ng dyablo, mga minamahal. Pero tandaan po natin, mula nang mapakinggan natin, mga minamahal, ang salita ng dakilang Diyos dito, sumampalataya tayo, nagsisi tayo sa ating mga kasalanan, pinagpala ang ating buhay, pinagaling tayo sa ating mga karamdaman, mga minamahal, pinagpala, mga minamahal, ang ating mga panalangin. Amen. Ang mga walang trabaho dati, mga minamahal, ngayon may trabaho na, may negosyo na, mga kapatid ko. Minsan meron tayong kapatiran, mga minamahal, hinahatid sundo namin, mga kapatid, sa gawain. Yung aking coaching bulok, mga minamahal, dati, Gemini, mga minamahal, yun ang pinagsusundot, hatid namin, mga minamahal. Pinagtsatsagaan namin yun, mga kapatid. Hindi na pantay-pantay ang hangin ng gulong ko, mga minamahal, dahil ang daming sakay, mga kapatid ko. Pero pinagtsatsagaan po namin, mga minamahal. Pagkatapos nawala ako doon, sa outreach na yon, mga minamahal, inassign na ako sa ibang outreach sa ating beloved pastor. Lumipas ang panahon, mga minamahal, nagkita kami, mga kapatid, sa dako ng Pampanga. At nag-abot siya sa akin ng pagpapala. Nung mag-abot ang pagpapala sa akin, mga minamahal, ang laki ng pagpapala. Saan po ito? Sa inyo po yan, ang pamilya mo. Sabi ko, glory to God. Natatandaan mo pa ba ako, beloved Brother Neil? Hindi po eh. Ako po yung tinulungan nyo na ako'y trials pa sa dako ng Isabela. Ngayon po, meron na akong matatag na negosyo. Hallelujah. Purihin ang mahal na Panginoon. Purihin ang dakilang Diyos mo, mahal. Ganyan kabuti ang dakilang Diyos. Dahil pinuno ng Word of God ang kanyang puso. Dahil nag-aral siya, mahal, talagang nagseryoso sa kaligtasan, mga kapatid. Kahit, mahal, panahon ang lumipas, hindi ka kalilimutan ng dakilang Diyos. Mahal, pagpapalain ang buhay mo ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat hindi mo siya iniwan. Amen! Hindi ka tumalikod, mahal, kahit may mga trials, may mga pagsubok sa buhay. Mahal, tuloy-tuloy, mga kapatid, ang iyong paglilingkod sa Kanya, nakikita ng mahal na Panginoon. Huwag nating iwanan ang pananampalataya. Amen? Pag iniwan mo ang pananampalataya mo, pagyurak yan sa Diyos natin. Pag iniwan mo ang pananampalataya mo, pag-insulto yan sa Spirit of Grace ng dakilang Diyos. Hallelujah. So punuin natin, mahal ang ating mga puso ng kalooban ng mahal na Panginoon. 1 Peter chapter 3 verse 15, sabi ng Bible, pakabanalin natin ang dakilang Diyos sa ating mga puso. Mahal. Hallelujah. Hallelujah. Sanctify the Lord God in your heart, mga kapatid. Basahin natin, mahal. 1 Peter chapter 3 verse 15. Sa aklat ng unang Pedro, kapitulo 3, versikulo 15, kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon ng inyong mga puso, na lagi kayong handa sa pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. Amen. But sanctify the Lord God in your heart. Sa Tagalog, mahal, ating IT, Tagalog. Inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso. Sa English po, maganda. Sanctify the Lord God in your heart. Pakabanalin nyo ang Diyos na nasa inyong puso. Ibig sabihin, respect Him. Honor Him. Magnify Him. Amen. Worship Him. Exalt Him. Praise the Lord.
Yan ang gusto ng ating mahal na Panginoon. Kapag itinataas mo ang dakilang Diyos, mga mahal, nawawala yung mga pagkukulang. Tinataas mo ang mahal na Panginoon, lalo kang nililinis ng mahal na Panginoon. Amen. Kahit may pagsubok, may trials, mga mahal, tandaan natin yung sinabi ng beloved honorable pastor natin. Sabi ng beloved pastor, extreme sacrifice makes you perfect. Habang napapagod ka sa gawain ng mahal na Panginoon, lalo kang binabanal ng dakilang Diyos. Lahat magsabing amen. So the word sanctify means to set apart. Panginoon mahal. In-isolate ka ng mahal na Panginoon. Inihiwalay ka sa mundo ng dakilang Diyos, mga kapatid. Wala na tayo sa mundo. Andito lang tayo, mga mahal, para gawin ang kalooban ng Diyos. Tagalangit na tayong lahat. Amen. Kaya hindi na tayo nakikiayon sa mundo. Amen po ba? So, mga mahal, ito po ang ilalagay natin sa ating mga puso, mga kapatid, mga anak ng Diyos. Ito po ang ilalagay natin sa puso natin. Ano? Hindi gossip. Hindi chismis. Hindi paninira. Hindi i-down mo ang kapatid mo. Hindi yung awayin mo ang kapatid mo. Hindi yan ang image ni Kristo. Mga minamahal, itong ilalagay natin sa ating puso. Philippians chapter 8, chapter 4, verse 8, sabi ng English, Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, not bad report, good report, mga minamahal. If there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Amen. Kung ano yung kapuri-puri, kung ano mahal yung magagandang mga dapat sabihin, yun dapat ang sasabihin natin. Yun dapat ang nakalagak sa ating mga puso. Tagalog po. Mga taga-Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 8. Katapus-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat. Kung may anumang bagay na mabuting ulat, kung anumang bagay na kagalingan, at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Yes. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon, mga mahal. Praise the Lord! So mga kapatid, bago tayo umawit sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, ano po ang kondisyon ng ating mga puso ngayon sa ating mahal na Panginoon? Pinupuno ba natin ito, mga mahal, ng mabubuting bagay? Amen? Pinupuno ba natin ang ating mga puso, mga mahal, ng mga habag sa kapwa? Malasakit sa gawain ng mahal na Panginoon? Amen? Amen? Kung hindi pa, simulan natin ngayon. Amen ba? Sabi ng Corinthians chapter 3, 13 verse 5, may mahal, examine yourself. Siyasatin nyo ang inyong sarili. Kung kayo'y nanga sa pananampalataya pa, pakinggan nyo. Siyasatin nyo ang inyong sarili kung kayo'y nasa pananampalataya pa. Subukin nyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na sa Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Hallelujah. So, mga mahal, ang prayer natin, mga kapatid ko, sa araw na ito, mahal na Panginoon, hugasan mo po ang puso kong marumi. Hugasan mo ang puso ko ng banal mong dugo, O Diyos. Patawarin mo po ako sa lahat kong mga pagkakasala sa iyo. Amen. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise God. Ako'y hawakan mo. Amen. Nung una, sabi ko, nung una,
ko. Ako'y awi at sasamba hanggang sa pagbalik mo. Ngunit pag-ibig ko'y nalamig. Hallelujah. Nagtiwala sa sarili. Kausapin natin ang dakilang Diyos sa awiting ito. At sa iyong mga kamay, ako ay nawala. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako ay hawakan mo at huwag lalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Jesus, thank you so much. Hallelujah. Nung una, ang sabi ko, sa'yo lang asa, tiwala ko'y iyo. Nung una, ang sabi ko, iiwan, ilalayo sa tungkulin ko sa'yo. Ngunit pag-ibig ko'y nalamig. Nagtiwala sa sarili at sa iyong mga kamay, ako ay nawala. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako ay hawakan mo. Huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako ay hawakan mo. Huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Minsan pa po. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako ay hawakan mo. Huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Yes, Lord. Hallelujah. Mga minamahal, very dangerous. Napakamapanganib na
na makapasok muli, mga mahal, ang dating Diablo na gumagawa ng kasalanan natin dati. Ang buhay natin noon, ayaw na nating alalahanin pa ngayon. Hindi sa panaginip. Kinakahiya natin, mga mahal, dating lulong tayo sa kasalanan. Ang iba rito, lulong sa shabu, sa drugs. Mga mahal, ayaw na nating balikan yon. Pero kung hindi natin pahalagahan yung ating paglilingkod, hindi mo mapipigil yon. Sapagkat masamang espiritu yon, hindi natin nakikita. Nagbabantay lagi sa puso mo yon. Pabalik-balik siya, mga mahal, sa iyong puso. Hinihintay niya, mga mahal, na mawala yung Holy Spirit. Hinihintay ng Diablo na mag-grieve ang Holy Spirit sa iyo. Kapag gumagawa tayo ng kahinaan, gumagawa tayo ng pagkukulang, kasalanan, nag-grieve ang Holy Spirit, mga mahal, aalis siya. Pag natsyempohan ng Diablo, nawalis na yung puso mo, malinis na, wala ng Holy Spirit. Sabi ng napag-aralan natin, magsasama pa siya ng 7 pa at papasok sa ating mga puso. Mas magiging worse ang buhay natin kaysa dati. Kaya gawin natin lahat ng paraan. Mga mahal, maging masipag tayo sa paghayo. Maging masipag kayo sa paghayo. Magdala kayo ng kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon. Mga mahal. Hallelujah. Hallelujah. Hindi sapat yung tayo tumadalo lamang, mga mahal. Umayo tayo, mga mahal. Hallelujah. Sa awiting ito, mga kapatid, sabi ng awit na ito, tulungan mo ako, O Diyos. Ibalik mo ang unang pag-ibig ko sa iyo. Ibalik mo ang kainitan ko, mahal na Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Namimiss ko, mahal na Panginoon, yung ako'y busy sa iyong gawain. Hallelujah. Gawin natin muli, mahal, yung mga nakaligtaan natin. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako ay hawakan mo. Huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako ay hawakan mo. Huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Yes, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Bago tayo dumalangin sa ating pangangailangan, meron tayong baguhan sa dako po ng Nelly, Taiwan. May mahal. Iniibig po kayo ng ating mahal na Panginoon, kapatid. Gusto ng mahal na Panginoon pagharian niya ang inyong puso. Panginoon mahal, kapag ang dakilang Diyos nasa ating mga puso, diringgin ng Diyos ang ating mga panalangin. Magbabago kang totoo. Panginoon mahal, magiging maligaya ka, papayapa ka, Panginoon mahal. Kahit ang daming mga lindol na nangyayari, kahit ang daming mga kalamidad na nangyayari, payapa ang puso mo, sapagkat alam mo, Panginoon mahal, iniingatan ka ng mahal na Panginoon. Sabi ng Romans 8:9, ang taong walang espiritu ni Kristo, siya'y hindi kay Kristo, mga kapatid. Kaya Panginoon mahal, isang maiksing panalangin po, sundin niyo po ako sa aking panalangin, Panginoon mahal, sa ating baguhan. Itaas po natin ang ating kamay. Sabihin po ninyo, buksan ang alabi, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa mga sandaling ito. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa iyong pag-ibig sa akin.
O Diyos, ayaw mong ako ay maalipin ng dyablo. Kaya naman sa mga sandaling ito, isang taong makasalanan lumalapit sa iyo. Humihingi ng tawad sa lahat ng aking mga pagkakasala. Patawarin mo ako, mahal na Panginoon. Gawin mo akong tunay mong anak, Kristiyano sa puso sa gawat katotohanan, nagkapagmana ng buhay na wala hanggan. Paglilingkod ako sa iyo, mahal na Panginoon. Paglilingkod ako sa iyo. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay, ganoon din ang aking mga mahal sa buhay. Ito ang kaisamot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dakilang Diyos, pagpalain mo po, malapay no lahat ng tumanggap sa iyong marilag na pangalan. Malapay noon sa hapong ito, Diyos. Pagpalain mo raw ang aming mga kababayan. Malapay noon patuloy mo silang pagharian sa kanilang mga puso, O Diyos. Hallelujah, Lord God. Mahal na Panginoon, maging overcomer, ang banal. Malapay noon sa lupang ito, Diyos. Malapay noon, isiulat mong kanilang pangalan, O Diyos, ng malinaw sa aklat ng buhay. Gawin sila tunay mong anak, O Diyos. Save them all, O God, and their loved ones, Lord. In Jesus' name, Father, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Ngayon, mahal, lahat tayo dumalangin sa ating mga pangailangan, mga kapatid. Hallelujah. Sama-sama tayo, mga mahal. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you so much, O Lord God. Mapagpala namin ang Ama sa langit, mahal na Panginoon. Minsan pa, narito kami sa aming huling bahagi ng aming gawain, O Diyos. Hallelujah, Lord God. Magsusumamang muli, mahal na Panginoon, sa mga pangangailangan ng iyong mga anak, dakilang Diyos sa araw na ito. Mahal na Panginoon, O Diyos, ano man ang kanilang mga karaingan, ano man ang kanilang taglay, mahal na Panginoon, ang mga problema, kahirapan, karamdaman. O Diyos, dinadalangin namin ang banal sa pagunat panalangin namin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Dakilang Diyos, abutin mo sila sa kanilang pangailangan, O Diyos. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa katugunan ng aming mga panalangin, O Diyos. In the name of Jesus, ipataw natin ang kanang kamay sa ulo, mahal. Kaliwang kamay sa parte ng karamdaman, mga kapatid ko. In the name of Jesus. In the name of Jesus, sama-sama namin sinasaway lahat ng uri ng karamdaman, problema, kahirapan sa mga anak ng Diyos. Cancer, leukemia, TB, diabetes, hallelujah, goiter, arthritis, lust of the eye, lust of the flesh, pride of life, goiter, asthma, TB, diabetes, arthritis, rheumatism, psoriasis, be healed right now in Jesus' name. Problems be solved. Problems be solved. In Jesus' name, vices be gone. Unbelief and doubt. Cast out, cast out. In Jesus' name. Cast out. Cast out. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Tumayo tayo lahat, may mahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Bilang pananampalataya, taas natin ang ating mga kamay. May mahal. Tatalon tayo, sabay sigaw ng hallelujah, praise the Lord, mula sa ating mga puso. May mahal. Pag-aralan nyo, mga kapatid, i-practice nyo. Hallelujah, praise the Lord lagi, may mahal. Para ang puso natin lilinis, may mahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Para hindi papasok, may mahal, ang evil spirit. Hindi madungi sa natin puso, may mahal. Taas ang kamay. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah, praise the Lord. God bless you po, may mahal. Lahat ng pinagpala magsabing, praise the Lord. Hallelujah, amen. God bless you po, mga kapatid ko. At God bless you rin po sa mga kapatid natin sa dako po ng Daily, mga mahal, Taiwan. Dakilang Diyos ang magpala sa inyo lahat, mga kapatid. God bless you so much. At mga kapatid, dadako tayo sa ating huling bahagi nating gawain, may mahal, ang ating pong announcement, mga kapatid ko. Ating beloved elder, beloved brother Tani Troyo. Purihin ang ating mahal na Panginoon, may mahal. Glory to God. Praise the Lord. God bless you, beloved ordained preacher, Brother Nilo de Guzman. At ang mahal, bago tayo dumako sa ating mga announcement, tayo muna ay kukuha minimal ng special offering para po ito minimal sa ating church improvement sa mga gawain natin minimal, mga proyekto dito sa Baysambahan ng Panginoon. Kaya po minimal, sa inyo po ibigay, itaas po ninyo minimal, at ito po ipanalangin, team beloved brother Jubin Paraiso. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved elder. Tani Troyo. Manalangin tayo minamahal. Opo, dakil na namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Jesus. At dalangin, aming ginagalang, mahal na pastor, mahal na narito kami sa bahagi ng pagbibigay namin pong special offering. Mahal na ibalik mo po ito ng makalawang beses. Siksikliglig umaapaw, mahal na ayon sa iyong pinangako. Mahal na kung kami patuloy na tatalima, magtatapat, mahal na sa bagay nito Diyos. Ibubuhos mo mga pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan, O Diyos, ayon sa iyong pinangako, mahal na. Pagpalain mo ang iyong mga anak, mahal na, sa araw na ito. This is what we pray in the powerful name, in the mighty name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Pagpalain
ka ng Diyos, ibigin ka rin niya, magbigay at bibigyan ng maraming biyaya. Siksik-lig at umaapaw ang ibabalik sa'yo. Yan ang buhay ng Kristiyano kay Jesus. Pagpalain ka ng Diyos, ibigin ka rin niya, magbigay at bibigyan ng maraming biyaya. Siksik-lig at umaapaw ang ibabalik sa'yo. Yan ang buhay ng Kristiyano kay Jesus. Pagpalain ka ng Diyos, ibigin ka rin niya, magbigay at bibigyan ng maraming biyaya. Siksik-lig at umaapaw ang ibabalik sa'yo. Yan ang buhay ng Kristiyano kay Jesus. Siksik-lig at umaapaw ang ibabalik sa'yo. Yan ang buhay ng Kristiyano kay Jesus. Yan ang buhay ng Kristiyano kay Jesus. Yan ang buhay ng Kristiyano kay Jesus. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. Lahat magsabing, praise the Lord. Mga mahal, pinagpala din tayo ng ating mahal na Panginoon sa araw na ito. At huwag daw tayong umuwi muna, mga kapatid. Wala pong uuwi dahil meron daw pong magpapakain sa atin, kapatiran. Lahat ng gutom, magsabing amen. Ayun. God bless you so much po, mga kapatid. Purihin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you, beloved ordained preacher. Amen. Praise the Lord. At minamahal tayo pinadako sa ating mga announcements sa mga gawain po minamahal dito sa Pastoral House ng Alas Asin, Maribeles, Bataan Outreach. 3 bisis po minamahal ang mga gawain natin dito sa loob na isang linggo. Miyerkules, Biyernes at Linggo minamahal ang mga gawain natin. At araw ng Miyerkules, yung ating midweek service. Nagsimula po minamahal ang 1:00 ng hapon hanggang 5:00 ng hapon. At sa araw naman ng Biyernes, itong ating overnight prayer. Nagsimula po ng 9:00 ng gabi hanggang 4:00 ng Sabado ng umaga. At sa araw naman ng Linggo katulad ngayon, ito pong ating general service. Nagsimula po minamahal ang 9:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon. At sa atin pong radio program na mapapakinggan, ito po ay sa Jesus Miracle Hour, DCME, 1530 kHz sa inyong mga radio. Araw-araw din ito minamahal na mapapakinggan, Lunes ito hanggang Sabado, 11:00 ng gabi hanggang 12:00 ng hating gabi. At sa atin pong television program minamahal, ito po sa PTV4 o Channel 4. Araw lang ito minamahal ng Sabado, 10:30 ng gabi magsimula hanggang 12:00 ng hating gabi. At sa atin pong Jesus Miracle Hour, GMCIM, Alas Asin, Bataan. Araw-araw din ito minamahal na mapapanood, 8:00 ng gabi hanggang 9:00 ng gabi. At sa atin pong prayer and counseling, mga minamahal, andyan pong number ng ating beloved ordained preacher sa kanyang cellphone. Pwede kayong makipag-usap sa kanyang minamahal sa pamagitan ng cellphone o sa personal na pakipag-usap. Praise the Lord. At mayroon din po tayong lihans pagkatapos nating gawain minamahal. Praise the Lord. Ito minamahal, sa lahat po ng children's choir na sasama sa practice sa Balanga at sa lahat ng adults choir na sasama po, mayroon pong service, mga minamahal. At huwag muna kayo umuwi at mayroon pong breaking lahat. May breaking bang lahat? Praise the Lord. Palakpakan natin ng mga Panginoon. Praise the Lord. Kaya huwag muna kayo umuwi, minamahal. Mayroong breaking. Lahat po, minamahal. Kaya huwag kayo umalis. Ulitin ko sa children's choir, adults choir, mayroon pong service para sa practice doon sa Balanga
choir po, minmahal. Praise the Lord. At minmahal hanggang dito lamang po ang gawain sa araw na ito. Lahat po tayong tumayo minmahal para sa ating patatapos. Ito po ipanalangin, Team Labir Julian de la Cruz. Maging sa ating breaking, panalangin ating Labir Julian de la Cruz. Praise the Lord. Tayo tumayo lahat minmahal. Praise the Lord. God bless po, tayong manalangin. Ang dakila at mapagpala ng masalangit sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, Diyos, sa matagumpay, ang iyong malang gawain, sa babang hapong ito at sa pag-isimuhal panoon, hallelujah, sa bawat yugto ng malang gawain, mula sa MC, pag-aawitan, mga jibusong, salansong, at mga sa mga buhay, mga patotoo, ang napinggan sa mga karagdagan, kalakasan, ibay ang palampalataya, maging sa pagilas mo sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po, Diyos, hallelujah, sa matamis na presensya na muling pinabadama sa bawat sa mga panahon. Maraming salamat sa lahat ng kaloob, ang tapat, mga isang handog, mga special offering, ang ilang pinagkakaloob. Maraming salamat po mga panahon, hallelujah. Higit sa lahat, sa Ebanghelyo, ng kaligtasan, ang nilaing mga rals, aming natutunan, ibigay sa amin ng kalakasan, katatagan sa aming paglingkod at sa aming pagsamantalang pag-iwalay mga panoon. Hallelujah. Para natin naman sa amin dakilang pag-ibig at para natin maluwalhati sa kaniyang mga tahanan, yung mga anak ng sigabat pag-ingat at sa unang dalangin po ng amin mahal, ginagalang mahal na pastor, ito sa dalangin namin. In the name of Jesus, praise the Lord. Hallelujah.